Pinili ni Maria ang lalong mabuti. Yung bahagi yun na nakita natin sa mga pagbasa ang pagtanggap ni Martha at ni Maria kay Jesus. So, kung sino sa darating na Marcos, itong tatlong magkakapatid, Maria, Martha, at si Lazaro, yung muling binuhay ni Jesus. Sila ay tinuturing na mga kaibigan, family friend, siya. Bahagi yun. At tulad din naman pumasok sa isang nayon. Ang tawag sa nayon na ito ay Bitanya. At kung inyo rin maalala, ito rin yung lugar kung sa Jesus ay umakyat sa langit sa Bitanya. Yung bahagi yun sa tabi ng bundok ng Olivo. Dito naninirahan ang magkakapatid na sina Maria, Martha at Lazaro. At yung ibanghelyo natin ay lumalaw sila. Dinalaw sila ni Jesus. At bahagi na inaanyayahan ni Martha na sana ay tulungan siya ni Maria. At sinabi niya ito kay Jesus natin, magkahanda ng pagkain. Pero ang panyaya naman ay natin natin. Sabi nga ay makita natin ilang mga habang una. Sabi ni Jesus, ang pagpili. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. So, ibig sabihin, makikita natin yung kahalagahan ng malayang pagpili. Isa po biyaya ng pinagkalawang ng Diyos. Matulog tayo ng malayang pagpili, hindi yung alin. Pag nilagyan mo na isang letra yung pinili, ano mangyari? Pinili. Hindi na malayang pagpili yun kapag pinili ka. Napakahalaga ko na aming kalikutan na ang pagaya ng Diyos ay malayang pagpili. At mabusin, kapag sinabi ko ito na napilitan lang, kung tutusin ito kapag aking pagninilay-nilayan, yung napilitan ka ay nagpapilit ka rin. So kahit na yan ay mayroon baril, ay pwede mo pa rin sabihin hindi kasi ikaw ay mayroon kanayaan na pumili. Maliban na lamang kung hawak niyo yung kamay mo, hindi na natin gumawa naman. Pero sana makita natin yung kahalagahan, yung malayang pagpili. Kasi kaakibat din natin yung responsibilidad. Kaya po minsan yung iba ay tinatakasan ng responsibilidad kasi hindi nila kinikilala na iyon ay isang pagpili. At kinakailangan maging maayos yung ating pagpili. Kasi tayo ay kapag nagkamali ng pinili, maapektuhan tayo. Kapag kamali ang pinili natin, maapektuhan din tayo. At yun yan sa mga bagay na nakikita natin, sa trabaho natin, sa mga taong kasama natin, baka mali ang pinili ninyo, baka maling tao, maling trabaho,
maling lugar. Kaya pagninilay-nilayan natin na nawa katulad nito na pinahayag ni Jesus ay mapili natin ang lalong mabuti. Pero yun nawa huwag natin kalimutan ay may kapangyarihan na pumili. Pangalawa, bahagi nito na makita natin sa ibang natin lalong mabuti. Papasok ko rin yung tinatawag natin hindi lamang kung mabuti o masama. Ngunit yung tinatawag natin hierarchy o values. Ang pagkapaitang-paitang ng mga pinahalagahan natin at yung may tinuturing natin mas mabuti. Sa Ebanghelyo, kung tutusin, para yung mabuti, kasi may bisita, ay bahagi ko yung kinakailangan mo ipaganda ng pagkain ng bisita. Kasi bisita, yung isa ay nakakausap yung bisita. Para yung kaya kung minsan din ako may katanungan yung baka marami tayong bisita kapag may handaan. Marami tayong napakain. Pero hindi naman lahat nakakusap ang dito. Yung panyaya na pinahayag ng sosyal, pinili ni Maria ang higit na mabuti. Bakit? Kinausap niya si Jesus. Hindi lamang siya naganda. So, hindi sa masama yung paghahanda. Pero dapat sinasabi ni Jesus natin, mas mahalaga yung ginagawa ni Maria. Kinakausap ako. Kaya hindi po yung makikita natin. Kasi baka mamaya, ang dami natin ginagawa. Pero hindi naman pala yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Ang dami natin plano. Hindi naman pala yung plano ng Diyos. Plano lang natin. Paano natin malalaman na kung yung plano ng Diyos? Kausapin mo ang Diyos. Magdasal ka. Kasi kung talagang nakakausap mo ang Diyos, hindi sasabihin sa iyo ng Diyos kung ano yung gusto niyang gawin. Balikan natin yung unang pagbasa. Sa unang pagbasa, nakita natin na si Abraham ay alin, dinalaw ng Diyos sa pamagitan ng tatlong lalaki. At anong sabi ng Diyos kay Abraham? Nag-usap sila, inistima ni Abraham, pinakain ni Abraham. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Next year, manganganak na si Sarah. Bakit kumano ba yun? Kasi alam natin na yung ipanganak ni Sarah na si Isaac, doon manggagaling si Jacob na siyang panggagalingan ng bayan ng Israel. Pero kung sasaliksikin ko natin yung banal ng kasulatan, hindi lamang si Isaac ang anak ni Abraham. Marami ang anak si Abraham. Si Ismael na anak na kay Hagar. At mayroon pa pong aling. Nung namatay si Sarah, nag-asawa ulit si Abraham. At mayroon siyang anak doon na aling. Kung hindi po ako nagkakamali. So bahagi so hindi yung sabihin, hindi naman si Isaac. Pero ninais ng Diyos natin na sa pamamagitan ni Sarah, doon manggagaling ang lahi ng mga tinatawag natin ngayon mga Ismailita. Ito yung pinili ng Diyos. Kaya, yun naman yung makita ko natin. Baka mamaya magkamali tayo ng pagpili. At sana makita natin, pinili natin yung nais ng Diyos na piliin natin.
Kung inyong pong pagbabasihan, katulad din po ng paanyaya natin noong nakaraang linggo, sabi nga natin, pinagnilayan natin yung illegal gambling, ay isang nakikita natin na paminsan hindi natin napipili yung talagang dapat na pinili Diyos kasi bakit nililipang tayo. Nililipang tayo na naibig na ito. At dahil sa nalipang tayo, nawala na yung ating hierarchy of values. Hindi natin nakita, ay ito pala yung pinakamahalaga, ito pala yung dapat kong piliin, ito pala ang sinasabi ng Diyos. Kasi dito niya hindi na makikita yung kanyang pagliligtas, dito mo hindi na papakinabangan ang kanyang pagpapala at pagpapala. Kaya ito po yung inabot natin sa mga pagpapala. Idalangin natin nawala lalo lang sa ating mga pagkilos, sa ating mga desisyon, sa anumang uri ng pagpili natin, tao, bagay, lugar, desisyon, dala natin sa Diyos. Panginoon, ikaw bagay ang gusto kong piliin. At nawa, mahalagang dinabing natin sa Panginoon natin, pinili mo ang hindi na mahalaga.